Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Akala ko hindi matutuloy kahapon. Grabe sanang kantsaw ang aabutin ni Direktor Matibag. Ha? Kasi sinabi ni Direktor Matibag, ipa-file na nila ang kaso kay Mike Defensor at sa iba pa, Friday. Tapos kahapon, hapon na wala pa tayong nakikita, parang hindi yata matutuloy yung pag-file. Sabi ko, sigurado kantsaw ang aabutin nito ni Matibag. Pero nung hapon na, dumating yung mga staff ng NBI sa Pasig City, prosecution office, mga kabunyog, pagdating doon, may dala na silang mga boxes ng dokumento. Ayun, tuloy ang pag-file kahapon. At ngayon, balita na ngayon na talagang nag-file kahapon ang NBI. Ang matindi dito, mga kabunyog, ang matindi, lahat halos ng pamilya ni Mike Defensor kinasuhan. Si Mike Defensor mismo, yung asawa niyang si Jolie, yung anak niya na dalawa, yung dalawang anak niya. Kaya nga sabi ni Mike Defensor, naglabas ng statement si Mike Defensor. Grabe yung reaction ni Mike Defensor. Ano ito mga kabunyog? Medyo matindi yung reaction ni Mike Defensor ngayon. Sabi niya, good job, Matipag. Ang Matipag kasi yung asong pag. Yun daw yung breed. Si Matibag daw, ang tawag ni Mike Defensor, pag. Yung aso na pag, kaya Matipag. Good job, Matipag. Nag-file na kahapon si Matipag ng non-bailable na kaso laban sa akin at sa aking pamilya. Isinama ang aking asawa at dalawa kong anak. Yun. Yung abogado kong anak na buntis na corporate secretary lang, dinamay pa. Mauna na pa akong makukulong kaysa sa mga kurakot na nagnakaw sa ating bayan. Kahit isa, wala pang napakulong ang NBI sa nakawan. Pero sa mga nagsasalita laban dito ay agresibo si Matipag. Ang aking pananampalataya sa Diyos at ang hinaing ng ating mga kababayan ang aking tanging pinanghahawakan. Hindi ako uurong. Hindi ako tatahimik. O, yan po Yan ang reaksyon ni Mike Defensor sa pagsampa ng kaso sa kanya, asawa niya, dalawa niyang anak. Ang medyo umaalma si Mike Defensor, bakit naman buong pamilya niya na halos kinasuhan? Yan mga kabunyog, mga kababayan, yan yung inaalmahan ngayon ni Mike Defensor. Sabi niya, bakit naman buong pamilya na dinamay? Pati daw yung kanyang dalawang anak kasama sa kinaso. At saka yung pati yung anak niya daw na buntis, na corporate secretary lang naman daw ng korporasyon, ay dinamay pa. O yun, maalma si Mike doon. Pero ano naman yan Hindi naman yan isang bagay na na bago. Dapat naman talaga i-expect niya na yan. Matagal na rin namang nagsasabi si Matibag na kakasuhan niya si Mike Defensor, yung asawa nito, yung mga anak nito. O ngayon, at saka nanghamon din naman si Mike Defensor, di ba? Sabi niya, gawin mo na, tagal-tagal na niyan. Paulit-ulit ka nang nagsasabing kakasuhan, hindi naman natutuloy. O, tinuluyan siya kahapon. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang tanga. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Ang tagal na Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? O, ngayon, hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Yan yung Yan yung kumbaga sabi ni Mike Defensor, kasuhan mo na ako. Kung kakasuhan mo ako, asawa ko, pamilya ko, gawin mo na. Medyo mainit na rin talaga si Matibag kasi nanghahamon na rin si Mike. Yun, tinuluyan na nga kahapon. Tinuluyan na nga kahapon, mga kabunyog, mga kababayan. Bago nagsara yung mga opisina, final yung kaso. Qualified human trafficking. Kila Mike Defensor, doon sa ibang mga officials ng korporasyon or yung ibang mga officials ng korporasyon na
mamayari nila Mike Defensor. Mayroon pa kasing ibang mga officials ng korporasyon eh. Pati yung inchik na naaresto nung ni-raid yung ATV bar, kinasuhan din. Pero siyempre, sila hindi qualified human trafficking. Si Mike Defensor lang, saka yung asawa niya at anak, ang qualified human trafficking. Kaya medyo mabigat. Kasi ang qualified human trafficking, non-bailable yan. Hindi siya simple human trafficking eh. Ngayon, bakit kasi si Mike Defensor sa kayong asawa niya at anak, qualified human trafficking ang mga kaso? Nakalagay kasi sa batas, pag ang human trafficking or ang trafficking in persons ay ginawa ng sindikato, ibig sabihin more than 3 persons ang may gawa. Sindikato na yan. O kaya, ang biktima ay more than 3. Eh dito, nang ni-raid yung KTV bar, more than 50, 55 yata yung naabutan na biktima ng human trafficking. Kaya doon pa lang sa large scale 'yon ang pag more than 3 ang biktima. Large scale. Kapag more than 3 naman yung involved na tao, sindikato na ang tawag doon. Kapag sindikato saka large scale o kaya large scale na, qualified human trafficking na yan. Kaya ito na mga kabunyog. Ngayon, ang sinasabi ni Mike Defensor, wala namang basihan yung mga kaso na yon. Haharapin niya daw yan. Pero ang dito, ang importante dito, kasi matagal nang sinasabi yan ni Matibag nakakasuhan sila Mike Defensor at ang pamilya nito. Si Mike Defensor naman, hinamon. Tagal-tagal na yan, hindi mo namang ginagawa. Ngayon, nandyan na. Natuloy na ngayon. Kahapon bago nagsarado. Hindi na nagpa-interview yung mga NBI na nag-file eh. Hindi na sila nagpa-interview. Na lang, talagang final na lang nila kahapon. Ang ikinaso, qualified human trafficking, tapos may simple human trafficking. Yung iba na mga sangkot, simple lang na human trafficking. Saka yung Filipino-Chinese na naaresto nung ni-raid yun, simple human trafficking din yung kaso nun. Pero itong sila Mike Defensor, asawa niya at saka mga anak, qualified. Anyway, sabi naman ni Mike Defensor, kayang-kaya niya yan. Lalabanan nila yan. Ganon din ang sabi ng abogado niyang si Topacio. Wala naman daw basihan yung kaso. Pero sabi naman ng NBI, matibay ang kaso nila. Matibay ang ebidensya nila. Yan yung sinasabi ng NBI. Ang pinaka-ebidensya kasi dito ng NBI, nila Matibag, unang-una, pinakita niya, ang depensa kasi nila Mike Defensor, sila ang may-ari ng building. Sila ang may-ari. Ang may-ari ng building na yun, yung corporation nila, yung Cliff Point Development Corporation. Ngayon, inaamin naman ni Mike Defensor na sila ang may-ari ng corporation, Cliff Point Development Corporation, na may-ari ng mga building, yung mga establishments. Pero anya, yung KTV bar na yon, yung Chicago KTV bar, hindi kanila yon. May nagre-renta sa kanila. Nagre-renta lang daw yun sa kanila. Yung Blue Hotel naman, kanila yon, pero pinag-aari yun ng corporation. Paano ang dito? Paano ang sabi ng NBI? Ang sabi ng NBI, hindi. Kayo ang may-ari ng corporation, yung Cliff Point. Kahit yung KTV bar na Chicago at saka yung Blue Hotel, kayo pa rin. Kasi yung mga inaresto daw na yung mga inabutan na mga babae na more than 55, more than 50, yung mga nailigtas nung raid na yon, nagsasabi na laging nandun sila Mike Defensor, ang pamilya, mini-meeting sila. So hindi simpleng rinerenta lang sa kanila. Sila mismo ang may-ari. May mga ebidensya at may testigo daw. So yan yung sabi ng NBI. At saka, paano naging human trafficking? Prostitution ang umiiral doon, ang operation, sabi ng NBI. Sa katunayan, yung KTV bar, may sikretong hagdan, daanan, papunta doon sa Blue Hotel.
Pag nagkasundo na yung customer at saka yung babae, may nagbubugaw doon, dumadaan na doon sa sikretong passageway. Hindi yun hindi ito simpleng KTV bar, hindi rin ito simpleng hotel. Yan ang sinasabi ni Matibag. Kaya papatunayan daw nila yan. Kaya hindi naman ito simpleng inosente sila Mike Defensor na sila ay simpleng may-ari lang ng hotel o kaya ng establishments tapos nagre-renta lang sa kanila yung may-ari ng KTV bar. Yan yung mga kabunyog mga kababayan. Anyway, malalaman natin sa susunod na mga araw. Ilinilinaw ko lang, wala pa naman ditong warrant of arrest si Mike Defensor, mga kabunyog. Wala pa yung warrant of arrest kasi hindi pa naman yan kaso sa korte. Criminal complaint pa lang ito sa prosecutor's office. Sa piskaliya pa lang ito, mga kabunyog. Piskaliya pa lang. Ngayon, dito sa prosecutor, magsasagawa ito ng tinatawag na preliminary investigation. Papadalhan ng subpina sila Mike Defensor sa kayong asawa niya at 2 anak at saka iba pang mga respondents. Bibigyan sila ng pagkakataong mag-submit ng kanilang counter affidavit. O yan, ang mangyayari diyan, ang mag-i-evaluate niyan kung anong gagawin sa kaso ay ang DOJ, yung prosecutors ng DOJ. Titingnan yung sagot nila Mike Defensor, nung asawa niya, nung anak niya, yung iba pang mga respondents, magsasubmit sila ngayon ng kanilang counter affidavit at saka mga ebidensya at testigo rin nila. Yan yung yan mga kabunyog ang ibig sabihin nun. Kailan tatagal yan? Gaano katagal yan? Medyo naman yan. Sabihin nating mga 1 month. 1 month, 2 months siguro, may desisyon na yan. So ano ang posibleng maging desisyon ng piskal? Ang posibleng maging desisyon diyan ng piskal, sabihin ng prosecutor, may probable cause. Pag sinabing may probable cause, reasonable certainty of conviction at mayroong prima facie evidence, ipa-file yan sa korte. Pag final yan sa korte, yan na yung warrant of arrest. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.